Nakikita mo na Binibining Olga, yung full screen. Opo, nakikita ko na po, Ginoong Ayan. Jed. Ah, isang mapagpala at makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako'y nagagalak dahil tayo'y nagsama-sama o tayo'y nagtipon-tipon na naman sa hapong ito upang magkaroon ng isang makabuluhang diskusyon o talakayan. So bago ko simulan ang aking diskusyon o aking pagpapakitang turo sa hapong ito, inaanyayahan ko muna si Binibining Olga. Maaari mo bang pangunahan ang ating pambungad na panalangin? Sige po. Sige po. Ibaliw po natin ang ating presensya sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo para sa panalangin ngayong hapong ito. Panginoon, kami po sana ay iyong gabayan para sa aming online class ngayong hapon na ito. At sana po gabayan ninyo si Ginoong Jed sa kanyang pagpapakitang turo. And Panginoon, naway gabayan niyo po kami at ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng stable na internet para maintindihan ang mga leksyon na ituturo ng aming guro na si Ginoong Jed. Salamat po Panginoon sa panibagong araw at panibagong pag-asa na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa lahat. Ang panalangin pong ito ay ipinapaabot ko sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, isang makabuluhan at napupunong kaalamang hapon sa ating lahat. Ayan, so parang mahaba-haba yung ating naging bakasyon, 'di ba? Parang ngayon lang tayong nagkita ulit. So ngayon sa panibagong semestre, mayroon naman tayong panibagong asignatura. So ang asignaturang ito ay ang maikling kwento at nobelang Filipino. Ito yung Phil 61, maikling kwento at nobelang Filipino. So ako si Ginoong Mark Jedko, kasalukuyang kumukuha ng ng kursong BSED Filipino na nasa ikatlong taon na ngayon. So ngayon ay magkakaroon ako ng pagpapakitang turo para sa asignaturang ito. Ito yung unang pagpapakitang turo tungkol sa paksang maikling kwento, ang kanyang mga definisyon at mga elemento nito. So, samahan ninyo ako sa hapong ito upang talakayin at upang ibahagi ko rin ang aking kaalaman ukol rito. Akin ng pakasisimulan. So ayan, kumusta ba ang inyong naging bakasyon? Mahaba-haba yata ang ating naging bakasyon, mga nasa 2 buwan. Ayan, gusto kong ito'y unang video call natin para sa asignaturang ito, para sa pagpapakitang turo na ito. Maligayang pagbabalik sa ating ang tawag dito sa pag-aaral, no? Maligayang pagbabalik para sa taong panuruan 2021-2022. So gusto kong marinig ang inyong mga karanasan sa inyong naging bakasyon. Maaari bang magbahagi ng kakaunti o maiksing pagbabahagi? Ayan, Binibining Olga, maaari ka bang magbahagi kung ano ang iyong naging karanasan, ano yung mga pinagkaabalahan mo sa nakaraang bakasyon? Muli po magandang hapon po. Ah, sa tingin ko po ang isa sa mga mababahagi ko ngayong hapon na ito ay unang-una sa lahat ay nagpapasalamat po kaming lahat ng aking pamilya dahil sa awa ng Diyos, kami naman po ay ligtas. Alam naman po nating lahat na tayo ay nasa gitna pa ng pandemya. Masaya po ako dahil kahit na tayo ay dumaranas ng mga ganitong problema, meron pa rin kaming parang ito yung naging daan or tulay para na rin magkaroon kami ng bonding. Ito yung tinatawag natin sa Ingles na bonding o pagkakaroon ng oras sa isa't isa or sa bawat isa. Kaya mas naging close kami.
Yun lang po. Ayan. Ayan yung kagandahan ng naging bakasyon niyo, di ba? Mas naging makabuluhan siya dahil nagkaroon kayo ng family bonding, di ba? Mas naging close kayo sa isa't isa. At yun naman yung talaga yung halos lahat na inaasam-asam ng mga pamilya, di ba? Na magka-close dahil at the end of the day, sino yung makakasama mo, di ba? Yung pamilya mo. Ayan, maraming salamat sa yung pagbabahagi, Binibining Olga. Naway mas maging close pa kayo ng iyong pamilya. Ayan. So, ulit, maligayang pagbabalik. Alam kong medyo mahaba-haba yung bakasyon, mga asa 2 buwan. Pero, ano talaga yung buhay, kailangan natin bumalik, no? Kailangan natin mag-aral. So, ganyan, tuloy pa rin ang buhay kahit nasa pandemya tayo. So, ngayon ay bilang pagbabalik, no? So magkakaroon naman tayo ng panibagong aralin na naman para sa ating asignatura sa hapong ito, yung Phil 61, Maikling Kwento at Nobelang Filipino. So bago natin simulan yung ating talakayan, yung ating diskusyon tungkol sa ating aralin sa hapong ito, ay dapat natin munang alamin yung mga alituntunin, yung mga alituntunin sa ating gagawing online class, 'di ba? Halos 1 taon at kalahati nagkakaroon tayo ng online distance learning. So dapat pa rin nating malaman kung ano nga ba yung mga alituntunin sa kapag tayo ay nagkakaroon ng isang synchronous online class, no? Kapag tayo ay nagmi-meet virtually. So ang mga alituntunin sa gagawing online class ay kinakailangan nating gawing makabuluhan yung pananatili natin sa bahay, sa paanong paraan. Ito yung ginagawa nga natin, di ba? Tayo nag-aaral, pero nasa loob ng bahay, online distance learning. So makisaya at tayo'y makibahagi sa mga panibagong karunungan na iyong matututuhan. So ngayon, para sa unang alituntunin sa ating gagawing online class, maaari mo bang basahin ito, Binibining Olga? Para po sa unang alituntunin, maghanap ng maayos at komportableng lugar sa loob ng bahay. Ayan, so ang ating unang alituntunin ay maghanap ng maayos at komportabling lugar sa loob ng bahay. Siguraduhin na nasa maayos na kondisyon yung internet connection mo, ang iyong hindi ba masyadong maingay doon, dapat tahimik dahil ikay nakikinig sa guro. So kinakailangan na yung lugar na iyong nilalagakan o yung ay kailangan ay kailangan ay hindi maingay, no? Kailangan matiwasay upang higit mong ma-absorb o higit mong matutuhan yung tinuturo ng iyong guro. Pangalawa, ako yung magbabasa, magsuot ng formal o presentable o naaayong damit. So kapag magkakaroon ng synchronous session, synchronous classes, kapag magkakaroon ng video call or video conferencing, kailangan magsuot ng formal o presentable o naaayong damit para naman formal tayong tingnan kapag nagkakaroon tayo ng klase. Parang sa face to face, 'di ba? Na nakasuot tayo ng formal na kasuotan o semi-formal na kasuotan, basta ito'y presentable o yung naaayong damit. Pangatlo, maaari mo bang basahin, Binibining Olga? Opo. Para naman po sa pangatlong alituntunin, hangga't maaari, panatilihing naka-on ang camera ng inyong mga gadget at siguraduhing naka-mute ang inyong mikropono kapag hindi nagsasalita. Ayan, so maraming salamat. So hangga't maaari, panatiling naka-on ang inyong mga camera ng inyong mga gadget at siguraduhin naka-mute ito kapag hindi ka binigyan ng pahintulot ng guro na magsalita. So i-off mo yung mikropono mo, no? I-mute mo. Pero kapag ikaw ay sinabihan ng guro na ikaw ay magsalita, binigyan ka niyang pahintulot, so simply i-on mo yung mikropono mo. Dahil upang makaiwas sa kakaunting mga distractions kapag nagtuturo ang iyong guro o nagkakaroon ng diskusyon. Pang-apat naman, ako yung magbabasa, pindutin lamang, no? Sa ika-4 na alituntunin, pindutin lamang yung raise your hand emoticon na nasa dakong ibaba ng inyong screen kapag gustong magsalita o sumagot sa itinatanong ng guro. So hindi maaaring diretsuhan na
na i-on mo yung mic mo, then magsasalita ka kapag may gusto kang itanong sa guro. So, kailangan pindutin mo yung raise your hand emoticon para ma-acknowledge ng guro, para malaman ng guro na, ay, mayroon palang nagtaas ng kamay. Mayroon palang pumindot ng raise your hand emoticon upang ma-acknowledge niyo kung ano yung tanong mo, ano yung nais mong i-klaro, no? Ukol sa kanyang naging diskusyon kaya o sa kanyang naging anunsyo. Panglima naman ay yung igalang ang lahat. Huwag mag-screenshot. Ayan, so napakahilig talaga niya ng mga magkakaklase, 'di ba? Higit yung mga magkakabarkada na i-screenshot yung kaibigan na nagsasalita o yung kaibigan na na ang tawag dito na parang na-freeze, no? Na-freeze na kaibigan dahil mahina yung internet connection. Ayan, so bawal na bawal ito ha. Huwag mag-screenshot, huwag mag-picture o mag-record ng kahit anumang makikita o kaganapan sa virtual classroom at isend sa iba upang gawing katatawanan. So kung mapapansin mo kanina, 'di ba, humingi ako ng pahintulot sa inyo, 'di ba, na maaari ko bang i-record ang ating talakayan o diskusyon sa hapong ito. So kinakailangan na kapag kukuha ng picture o i-record yung inyong naging talakayan, kailangan humingi ng pahintulot. At lalong-lalo na huwag i-send ito sa iba, no, yung mga screenshot, yung mga picture, yung mga record ng video upang gawing katatawanan. So maaari kang makasuhan diyan dahil yan ay isang uri ng pambubuli, yan ay isang uri ng cyberbullying. So dapat iwasan natin ang mga gawaing iyan. So ngayon, pang-anim, Binibining Olga, maaari mo bang basahin? Para sa pang-anim na alituntunin, aktibong makilahok sa gagawing talakayan o diskusyon sa klase. Ayan, ito yung pinakamahalaga talaga, no? So kinakailangan sa buong talakayan maging aktibo, maging aktibong maging aktibo ka sa pakikilahok sa mga ginagawang talakayan o diskusyon sa klase. Yun yung pinakamahalaga upang maitawid natin ng maayos yung karunungan na nais nyong matutuhan mula sa akin, at of course then yung mga maaari ko ding matutuhan mula sa inyo, yung mga karanasan ninyo, yung mga pagbabahagi inyo. So parang mutual relationship ito, no? Nagkakaroon tayo ng benepisyo sa isa't isa. Ayan, so maging aktibo tayo. Kahit tayo yung maging aktibo sa pakikilahok sa ating klase, kinakailangan na sundin pa rin natin yung mga alituntunin na ito. So nauunawaan ba ng lahat? Ayan, so nagkakaintindihan na ba tayo? Opo, sir. Ayan, tama. So maraming salamat. So ngayon ay upang pakaumpisahan natin, no, bilang panimula sa ating pagtalakay sa ating aralin sa hapong ito, so magkakaroon tayo ng tinatawag nating suri-nood. So suri-nood, ibig sabihin nito, susuriin natin ang ating pinanood. Susuriin ninyo ang inyong papanoorin. Ayan, di ba? Ito yung kombinasyon ng dalawang salita. Suri, nood, susuruin ninyo, magkakaroon kayo ng pag-aanalisa sa inyong papanoorin. So bago ninyo panoorin, so bago ko ipapanood sa inyo yung inihanda kong maiksing video clip, no? Video clip. So narito muna ang mga gabay na tanong. So kinakailangan ang mga gabay na tanong na ito upang magabayan kayo, no, sa ating panonood. Unang gabay na tanong, pakibasa, Binibining Olga. Para sa unang gabay na tanong, pamilyar ba kayo sa mga programa o di kaya'y sa mga taong napanood o nabanggit o maging sa awiting napakinggan? Yan. Maraming salamat. So, uulitin ko ang unang gabay na tanong natin. Pamilyar ba kayo sa programa o di kaya'y sa mga taong napanood, nabanggit o maging sa awiting napakinggan? So, ayan, hint na agad, di ba? Clue na agad. So, parang parang may awitin ata, no? Parang makikinig yata kayo, manonood yata kayo, di ba? May clue na sa kung ano yung papanoorin ninyo. Pangalawa, ako yung magbabasa, mula sa napakinggan at napanood, saan sila nagkakahalintulad o ano yung pinaka-common sa kanila. Ayan. Sa pangatlo,
Pakibasa, Binibining Olga. Sa tingin ninyo, ano-ano ang kanilang mga itinatampok o feature o ipini-feature o inihahain sa madla? Ayan, so ating pangatlong, uulitin ko yung pangatlong gabay ng tanong natin. Sa tingin ninyo, ano-ano yung kaya o ano-ano ang kanilang mga itinatampok o ipini-feature o inihahain sa madla? Ayan, so yan yung ating tatlong mga gabay na tanong. So ngayon, ito yung tanong ko. Ngayon, handa na ba kayo sa inyong papanoorin sa hapong ito? Handa na po, kanina pa. Ay, parang hindi yata aktibong nakikilahok sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa ating papanoorin sa hapong ito? Handa na po! Ayan. So ayan, yun yung gusto kong boses, parang nakikibaka, di ba? Parang Andres Bonifacio lang. Ayan, so ngayon, wala nang paligoy-ligoy pa. Uumpisa na natin ang ating suri nood, pagsusuri sa ating papanoorin. So ayan, so magbibigay ang magtatagal lamang 2 minuto ang gagawing panonood. So handa na ba ang lahat? Ulit, handa na ba ang lahat? Handa na po. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagtugon. Ayan, so sisimulan na natin ang panonood. Naway magustuhan ninyo ito. Halina't lumipad, sumamang maglakbay patungo sa lugar na ang hangin ay tulay. Dito'y walang oras, nakatigil ang reloj. Once upon a time, kay saya, halika na sa once upon a time. Pangarap at panaginip mo sa once upon a time ng buhay mo. Makikita mo kung paano sa mundong ito, sa lugar na pinangarap mo, narito sa once upon a time. Ako ay siyempre sa inyo, tungkol sa iyong libo. Kahit walang gustiso, tuloy pa rin ang kwento. Halina lahat kayo, magsiupo na tayo. Baka magalit ang lola, sumpungin pa ng kayuma. Siyempre, huwag kang malikot, mag-umpisa na ang magkwento. Lola Basyang, di ka namin malilimutan. Mga kwento mo, Lola Basyang, nasa puso at isipan. Lola Basyang, di ka namin malilimutan. Kahit bukod-bukod, kahit kakapa-kapa, ikaw ang number one. Ayan, so ayan, so nabitin ba kayo sa pinanood? Gusto niyo bang ulitin natin ulit? Okay na po. Okay na po. So hindi na kailangan pang ulitin. Hindi na po. Klaro ba? Malinaw ba yung daloy ng panonood? Wala bang hindi ba nalilito? Wala bang kalituhan? Wala po. Ayan, so napakatalino. Napakatalino ng aking mga mag-aaral. Maayos na malinaw ang daloy ng kanilang panonood. So walang mga katanungan o klarifikasyon. So ngayon, balikan natin. Mula sa ating pinanood, balikan natin yung mga gabay na tanong na ibinigay ko kanina. So mula sa inyong pinanood kanina, no? Mula sa inyong pinanood kanina, yung 2 video na yon. Pamilyar ba kayo sa programa o di kaya'y sa mga taong napanood, nabanggit o maging sa awiting napakinggan? Ayan, Binibining Olga, pakisagot ng unang gabay na tanong. Sa tingin ko po, napaka-pamilyar dahil simulat sa pulpa po noong mga kabataan, hindi naman tayo may edad na.
Sa tingin ko po, pamilyar dahil, kung maaalala ko po nung unang, parang, gusto ko po talagang manood ng Once Upon a Time. Ah, Kapag, tuwing nakikinig ako ng, kanilang, music or mga background music talagang nakakawili. Oh, Lalo na yung, Lola Basyang Sir, yung pangalawang, video. Talagang napakaganda lang, napakahusay ng mga pelikulang Pilipino yan, na tama, di ba? pinapanood. Tama. Maraming salamat, Binibining Olga. Dagdag sa sinabi mo, di ba sarap, napakasarap bumalik sa pagkabata, di ba? Dahil, Napakasarap po. dahil naabutan ko talaga yung Once Upon a Time, then Once Upon a Time. thankfully, naabutan din natin yung Lola Basyang dahil napapanood natin ulit yung mga pelikula o yung mga tungkol sa Lola Basyang, yung mga kanyang mga naging pelikula noon ay napapanood natin ulit sa Cinema One, di ba? So Cinema One. kapansin-pansin yung logo na nasa dakong itaas Cinema One. Ayan, so pinapalabas ulit yung mga classics, yung mga Filipino classic movies, di ba? So parang nakakatuwa lang, di ba? Sarap bumalik sa pagkabata. Yung natatawa ka, di ba, na-enjoy ka sa mga iba't Opo, ibang sir. mga fini-feature, di ba? Iba't ibang Lalo mga, na po kapag, tuwing naririnig mo yung, background music yung nila. awitin, di ba? Oo, ng Nakaka, awitin. so nakakapanindig balahibo, di ba? Particular yung Once Upon a Time, di ba? Once Once Upon, upon di ba? yun po talaga yung Ayan, inaabangan. di ba? Yes, totoo yun, di ba? Nakaka-LSS, di ba? Oo. Ayan, nakaka-LSS talaga yon. Sarap bumalik sa pagkabata. Pero sa panahong ito, parang hindi na pwede. Marami tayong babayarin, di ba? Kailangan natin Maglo-look forward na lang po look tayo. forward pa tayo sa future natin. Pero masarap balik-balikan yung mga memories, Masarap di ba? Yung talaga, mga sir. Opo, sir. memories, mga yung mga memories natin doon sa mga programang iyon, di ba? Yung mga naaalala natin para talaga tayong bumabalik sa pagkabata. Ayan, so, Tama. pangalawang gabay na tanong. So, mula sa napakinggan at napanood, di ba? Kayo nakinig, di ba? Kayo nakinig ng isang awitin, kayo nanood ng isang maiksing video clip. Saan sila nagkakahalintulad? O ano yung pinaka-common kaya sa kanila? Maaari ka bang magbahagi, Binibining Olga? Ano yung pagkakahalintulad ng dalawang video clip na yon? O yun yung common sa kanila? Sa tingin ko po, sir, ang common sa dalawang video ay parehos po silang may yung tinatawag nating maikling kwento. Parang kasi po, sir, pag sinasabi po kasi nating maikling kwento, ito po ay isang anong tawag dito, salaysay, which is ito ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari. Sa tingin ko po, sir, parang makikita ko po ito sa dalawang maikling kahit konting clip lang po ng video iyon, masasabi kong magkatulad po sila, sir. Ayan. So, maraming salamat, Binibining Olga. Ayan. So, base sa iyong pagkakaintindi, yung pinaka-common o yung pagkakahalintulad ng dalawang video clip na aking pinanood sa inyo ay nagkakaroon ng mga iba't ibang salaysay, iba't ibang kwento, nagkakaroon ng mga iba't ibang kwento, no? Yun yung pakaibig sabihin mo, nagsasalaysay o naglalaman ng mga iba't ibang kwento, 'di ba? So parang maraming mga iba't ibang eksena, 'di ba, na pinanood. Maraming mga iba't ibang eksena na pinag-compile, 'di ba? Katulad nung sa unang clip at doon sa pangalawang clip. So, ating aalamin iyan kung iyan nga ba yung pinahihiwatig o nais iparating ng mga video clip na iyon. Ayan, so pangatlo, sa tingin ninyo, no, sa tingin ninyo base sa inyong pagkakaintindi, ano-ano ang kanilang mga itinatampok o yung kanilang mga ipini-feature o inihahain sa madla? Binibining Olga, sa tingin mo ano kaya ang mga ito? Sa tingin ko po, sir, ito po ay isang storya kung saan makikita natin ang iba't ibang storya. Ito may storya ng pamilya, storya ng mga kababalaghan,
storya ng pag-ibig, kung gayon sa parang ganun po, sir. Pero nung nakita ko po, sir, parang sa isang clip, parang storya siya ng mga hindi kapani-paniwalang mga pangyayari. At yung isa naman po, sir, ay storya nga ni Lola Basyang. Kung saan meron pa ring tinatawag natin sa Ingles na mga magic ba? Yung pag yung Ayan. mga bata May parang hiwaga, mga di ba? May magic o hiwaga. mga May mahimagang halong pangyayari. fantasy pa rin. Ayan, so, ayan. Maraming salamat, Binibining Olga. So, sa madaling sabi, yung mga tinatampok, yung mga fini-feature o yung mga inihahain nila sa madla sa kanilang mga tagapanood ay naglalaman o tinatampok nila yung mga iba't ibang kwento, di ba? Iba't ibang maiikling kwento. 'Di ba? So kung papansining mabuti yung sa unang video clip, yung sa Once Upon a Time, 'di ba? Music video siya ng Once Upon a Time, tinatampok nito, ifini-feature nito yung mga iba't ibang kwento na maaari mong mapanood sa programang iyan, di ba? Mayroong bahagi doon na kakaroon ng malapantasya, di ba? Na eksena, di ba? Kakaroon ng magic, di ba? Nakakaroon ng kakaibang hiwaga yung mga eksena doon, di ba? Nakakaroon. So, iba't ibang storya, naglalaman ng iba't ibang storya. Doon naman sa kabila sa Lola Basyang, yung mga eksena, mayroon ding mga compilation ng mga iba't ibang eksena, di ba? Compilation ng mga ng different scenes na maaari nating mapanood din mula sa programang ito. So sa madaling sabi, ang mga ifini-feature, ayon sa iyong pagkakaintindi, yung mga ifini-feature, yung mga tinatampok sa mga programang yaon ay tungkol sa mga maiikling kwento. Tungkol sa kwento, tungkol sa mga maiikling kwento. Ayan, so yung mga pinanood nyo kanina na music video clip at mga ilang eksena ay may kinalaman sa ating paksa sa hapong ito na tungkol sa maikling kwento. Ayan, so ang ating paksa sa hapong ito ay tungkol sa maikling kwento o sa Ingles ay short story. Di ba? Familiar ba kayo sa short story sa Ingles, di ba? Ayan, so maikling kwento sa Ingles ay short story. So sa tingin nyo, ma-enjoy nyo kaya? Sa tingin nyo, ma-enjoy nyo kaya ang araling ito? Kayo kaya'y mayroon ba kayong mga alinlangan? Ito ba'y or gusto nyo bang ano ba yung gusto nyo matutuhan pa tungkol sa maikling kwento? Gusto kong hingin yung initial ninyong reaksyon tungkol sa ating aralin sa hapong ito. Ikaw, Binibining Olga, ano yung gusto mong malaman sa maikling kwento? Gusto ko lang pong malaman kung ano po talaga ang parang 'pag sinabi po kasi nating maikling kwento, parang nawiwili tayo dahil 'pag sinabing maikling kwento, maaring ito'y parang para po sa akin, sir, ang maikling kwento po kasi, sir? Yes, Binibining Olga.